take it or leave it. Para ka nang nagbebeg eh. Huwag ka nang manlimos. Nanlilimos ka eh. Sali ka na. Sige na. Ikaw ang nag-o-offer eh. Tapos nanlilimos ka. Huwag mong ipaparamdam na para kang nanlilimos. Si ikaw ang nag-o-offer ng opportunity. Ba't ka manlilimos? Ganun ang mindset. Ako sa presentation ko, pag negative, sasagutin ko kung ano yung mga tanong. Pero kung negative pa rin, wala na akong magagawa doon. Find the right people. Gawin mo, i-present mo lang yung business. Huwag mong i-push. Huwag mong i-push na dapat maging positive ka, dapat sumali ka, dapat magustuhan mo to. Huwag mo na i-push. I-present mo lang yung business in a nice way, proper way ng presentation. Kumbaga, ipaunawa mo lang sa kanya ano benepisyo ng club membership, ano mapapala niya sa mga produkto. Pangalawa, pag nag-affiliate ka, ano mapapala mo pag nag-affiliate ka. Ilatag mo lang. Okay, yun lang gagawin mo, ilatag mo lang. So, hindi mo makokontrol ang tao. Wala kang control sa utak ng mga tao. Kung ano yung utak niya, negative siya. Although, gagawin mo pa rin, syempre, magma-mindsetting ka, i-open mo yung mind nila. Kasama sa trabaho mo yun bilang presenter. Bago mag-start, ino-open mo yung mind nila. Pinare-realize mo sa kanila o pinare-realize mo sa kanila na gaano kaganda na dapat maganda ang health mo, gaano kaganda o gaano ka-importante na dapat kumita ka, gaano ka-importante na dapat makuha mo pangarap mo, gaano kahalaga ang pangarap, gaano kahalaga na dapat pag nag-retire ka, may pera ka. Kasama yun, pinapresent mo rin yun. Kaya nga meron kang presentation, may slide ka na kompletos recados, may mindsetting, may realization, at merong presentation. So, yun lang. Ang gagawin mo lang, gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung task mo, gawin mo yon, mindsetting, presentation, realization. After that, let the people decide kung gusto nila o hindi. Pag hindi pa rin nagustuhan sa kabila ng ginawa mo, ibig sabihin, not this time, not now. Baka maybe next month magustuhan niya na, baka ngayon ayaw niya pa. So pass ka muna, follow up mo na lang yan kung gusto mo. Ako meron akong ganyan eh. After 5 months bago sumali, hinayaan ko lang. So baga, tuloy-tuloy ako eh. Tuloy-tuloy ng share ng opportunity. Gusto mo? Ayaw. Gusto mo? Ayaw. Gusto mo? Ayaw. Gusto mo? Oo. O sige, sama ka. Gusto mo? Ayaw. Ganun lang yun. Tuloy-tuloy lang ang share ng opportunity. Merong gusto, merong ayaw, merong gusto, merong ayaw. Mas marami pong ayaw. Tandaan nyo ha. Mas marami ang ayaw, kaya wag po kayong masasaktan. Prepare your mind, prepare your heart. Huwag niyong pe-personalin pag kayo nireject. Kahit kaibigan mo pa yan, kahit kamag-anak mo pa yan, kapag nireject ka, huwag mong pe-personalin. Hindi ikaw ang nire-reject. Nire-reject niya yung opportunity. Maaring hindi pa ngayon, kasi kapopromote pa lang yan eh. Paano? Hindi magpo-focus yan. Kapopromote pa lang sa kumpanya niya eh, sa employment eh. Hindi ka papansinin. O kaya maganda trabaho, nakakakain pa yan. O kaya yung isa hindi pa pagod, akala niya makukuha niya pangarap niya sa pamamasukan. Hindi pa yan pagod. Hindi ka pa papansinin yan. Wala pang realization sa buhay yan. Alam mo, karamihan sa mga meron ng realization, mga may edad, yung nare-realize nila, tumatanda na pala sila, hindi pala nila nakukuha yung pangarap nila, tagal-tagal na. May realization na yan kahit papano. Tapos yung mga nag-retire, sad to say kung kailan nag-retire tsaka nagkaroon ng realization. Pagka-retire, walang pera, walang ipon, walang pundar, nanghihingi ng pera sa mga anak. Doon nila nare-realize na sana pala kinuha ko yung pangarap ko, sana pala nag-ipon ako, sana pala nagpundar ako, sana pala lahat ng opportunity na dumaan sa akin na kaya kong gawin, sana ginawa ko para hindi ako nabuhay lamang sa pagkain, mapagtapos yung anak, survival income. Hindi pala dapat ako na kontento kasi merong life after retirement. So yung life after retirement, yun ang pinakamahalaga. Kasi wala ka ng trabaho nun, wala ka ng lakas, hindi ka na tinatanggap sa trabaho, hindi ka na efficient. Kailangan meron ka na pundar na nagbibigay sa'yo ng passive income. Paano mo gagawin yun? Matanda ka na. Kung kailan late ka na, tsaka mo naisip. Paano mo ipe-prepare ang future? Eto ka na. Nasa edad ka na. If you want to design your future, or if you want to prepare your future today. Ngayon mo i-prepare yung future mo ngayon. Kasi may oras ka pa, bata ka pa eh. May oras ka pa. Kung nasa 50 ka ngayon, meron ka pa 10 taon bago mag-retire. Huwag mo nang hintayin na maubos yung 10 taon na yan
bago ka maghanap ng opportunity, bago mo isipin na dapat pala nag-ipon ako, dapat pala nagpundar ako. Eh kung for the past 5 years wala nangyayari sa'yo dyan, kung ano yung ginagawa mo ngayon, for the past 5 years hindi ka kumikita, for the past 5 years nabubuhay ka lang sa survival, for the past 5 years kung ano yung resulta mo ngayon, yun pa rin, wala kang pundar, wala kang ipon. Pag inulit mo yan ng another 5 years, you end up the same result. Wala pa rin resulta, wala ka pa rin pera, wala ka pa rin ipon. Naubos lang yung panahon mo, hindi mo pa rin nakuha yung goal mo. Ano ba ang goal mo? Ang goal mo, makapagpundar ka ng passive income, makapagpundar ka ng mga properties na magge-generate ng income para pag nag-retire ka na, hindi ka na magtatrabaho, may pumapasok na pera sa'yo. Kahit mahina ka na, kahit wala ka ng lakas, may pumapasok na pera sa'yo. Kailan mo gagawin yun? Ngayon. Kung 50 ka ngayon, may 10 taong ka na lang. Kung 55 ka na, may 5 taong ka na lang. Pero huwag kayong mag-alala, kung 60 ka na ngayon, marami akong kakilala sa Live Good. 60 years old, kanina yung kausap ko, 78 years old yung kausap ko kanina. Still, umaasa pa rin siya. Ang sabi niya, gusto ko talagang kumita sa Live Good. Kaya ginagawa ko to. Kasi wala na akong aasahan. Nakita nyo? Wala siyang aasahan. Ngayon, meron siyang konting pera. Bakit? Binibigay ng anak. Pero, bakit siya nagli-Live Good? Kasi niya, siguro nahihiya siya. Mahirap manghingi eh. Mahirap manlimos. Nahihiya siya. Paano pa kung anak mo hindi nagbibigay ng kusa? Kaya kayo, magpayaman kayo para eventually matulungan yung sarili nyo para hindi na kayo umasa sa anak nyo. Pero kung kayo successful na, huwag nyo rin pabayaan ang magulang nyo. So yun lang, maraming salamat, thank you, and God bless.